Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Ayun, maulan na no? Oo. Grabe, ano na to, senyales na talaga na pumasok na yung June. Yan. Kasi sunod-sunod na yung ulan eh. At syempre, kung napapansin nyo, meron tayong kasama dito na for sure, kilalang kilala nyo na. Oo naman. Kahit hindi na nila lingunin, alam na nila kung sino to. Oo nga. Dahil sila yung galing sa podcast na Huwag Kang Lilingon, kasama natin sa episode na to, si Kapitana Grace at si Kapitana Mimay. Ayan, maraming salamat. Hi po. Ba't ako kumakaway? Hindi naman ako ano. Nahawa ako sa kanila eh. Pagkaway nila, nakikaway din ako. Hindi naman pala ako guest. Wavelength. Oo, kaya grabe no, alam mo ba? Sa mga hindi nakakaalam, itong plano na collaboration natin with Huwag Kang Lilingon podcast is parang 3 years ago pa. Oo. Mas matagal pa ba kay Ate Bebs na ano? Oo. Oo, no? Grabe. Kaya yan, gusto namin magpasalamat personally at finally ay natuloy na rin itong Yes. Thank you. 3 years in the making pala. Oo, grabe no. Siguro maganda kung pakilala muna sila sa mga hindi pa nakakilala para makilala nyo sila. Ang gago na sinabi kayo na. Pero sige, pakilala muna kayo kung ano yung Hello po. Ang naiya siya, no? Parang hindi na ilang taon lang nagpa-podcast na hello po sa viewers, and listeners ng The Red Door Podcast. Ako po si Grace or Cap G sa aming mga listeners from Huwag Kang Lilingon. Yes. Tapos ako naman si Mimay or Cap M. Ayan, from Huwag Kang Lilingon Podcast. Hello. ayun. Paano ba, ito yung tanong ko lahat lagi sa mga nakasama natin na horror creators, paano kayo nag-umpisa na maging Huwag Kang Lilingon? Ano ba yun? Separate muna kayo na creators na horror or paano? Hindi. So, hindi talaga. So, actually, pakagtataka ba't kami medyo nahiya kasi hindi talaga kami for video. In, introverts at the core talaga kami ni Grace. And Okay, then, so guys, off na po namin yung video. Audio only lang po itong episode na to. Pero yun, hindi kami creators to begin with. Magkakilala kami ni Grace kasi we're in the same circle sa mga pop culture groups namin. Okay. So, ayun. Tapos, common ground, horror. Tapos, yun nga. Tapos, parang doon na nagsimula. Kasi, Oo, parang sa group of friends namin, kami lang ni Mims yung genuinely interested sa horror. Kami lang yung may sikmura for gore, for horror, ganyan. Tapos naisip namin kasi parang pre-pandemic, no? pre-pandemic. Parang fan na talaga kami ng mga horror true crime podcasts. Pero yun nga, napansin namin na mostly male-dominated. No offense. Tama. Male-dominated field. Tapos parang laging may concept na parang matatakotin yung mga babae. Like, hindi yan pang horror. So, parang, in a way, gusto namin i-break yung ganong notion. So, parang, pero basically, katuwaan lang talaga namin siyang dalawa. Like, yung first episode namin, isang mic lang tayong dalawa. Tapos nakapatong pa sa box. Oo, para lang. Tapos sa side tayo nagre-record. Yes, kasi, yun nga, oo. for fun. Tsaka, yun. Tsaka yun din, yung din kasi natin na, ang tawag dito, wala rin masyadong horror parang content sa Philippines that time. Oo. Pero ngayon, grabe. Yung mga pinakamalalakas na horror creator, babae. No? Sila Ate Bebs, sila Si Ate Heidi Beb. Wong. Sila Ate Bebs, tsaka si Ate Bebs. Oo. Tsaka syempre, Huwag Kang Lilingon kasi every time, madami kaming request sa mga comment section ng videos namin na sana maging guest din yung Huwag Kang Lilingon. So, ayan, ito na guys. Ito na yun. Kasi based sa mga comments nila, marami daw talagang masasabi nating nakakatakot na kwento. Silang narinig na galing sa Huwag Kang Lilingon podcast. Actually. Wow. Na-curious lang din pala ako, no? Hindi. Para na rin sa kaalaman ng iba. Anong style nung format ng podcast nyo? Para bang ganito sa amin, na casual lang na nagkukwentuhan or parang medyo mas formal kayo? Nagiging formal lang kami pag may guest. Talaga. Pag may kapita-pitagan kaming guest, nagiging formal kami syempre. Pero
pag kami lang dalawa, ano lang, Oo, as in, ganito lang din, usap lang. Oo. Tapos siguro yung distinction lang is meron kasi kaming tinatawag na topic episodes. Tapos meron din kami yung listener stories. So pag topic episodes, medyo seryoso naman tayo. Oh, Episodes. A bit. Pero yun. Tapos for listener stories, basically, kwentuhan. Na siguro nga, kaya din siguro medyo yun din yung tumatak sa listeners. Kasi sobrang ang lagi na sinasabi, para lang tayo nagchichikahan na magkakasama. So, so yun. Ayan. Parang ano rin, ganun nga. Ganun yung, parang feeling ko ganun yung nagugustuhan din ng mga tao, pakinggan. Yung parang, alam mo yun, parang nakikinig ka sa, part ka ng tropa, pero nakikinig ka lang sa kanila. May ano kasi din yan, Paps, parang may kanya-kanyang fandom din kasi yan Parang merong fandom yung narrative, meron naman yung parang gusto nilang maramdaman ulit yung kagaya ng feeling dati na magkakasama kayo ng kaibigan mo tapos nagkukwentuhan kayo nakakatakot. Yun. Agree, yes. Sa, di ba? Sakto pala yun. Nabanggit nyo kanina na meron kayong mga episodes na parang nakatopic. Sa lahat ng mga nagawa nyong episode, ano yung parang pinaka-favorite nyong naitopic? Siguro una muna si Cap M. Topic episode. Anong topic yung ano? Madami. Masyadong madami. Pero ano yung parang pinaka-favorite mo? Yung parang kung papipiliin ka ng isa, ito yung memorable sa akin, ito yung hindi ko Siguro. makakalimutan. Ako madami siguro top 3, no? O, diba? Top 3, Mahirap talaga pumili sa ilang episodes na tayo. Almost 500. 500. Grabe, ang dami, no? So, medyo madami na talaga. Pero siguro, maliban sa favorite and siguro ipapasok ko na rin siya sa memorable is yung nag-guest si Father Quintela. Father Quintela. Which is, exorcist. So, Ito ba sa Quezon City siya na ano? Hindi. Antipolo. Antipolo based. Oo. Nice. Nice. Father Quintela. So, nangyari yung episode, nirecord namin siya during pandemic, kasagsagan ng pandemic. So, online. Tapos bali yung topic, sobrang interested kami, kaya nag-reach out kami sa kanya. Pero yung, as in yung process, no? Yung experience itself. Medyo, nakakapanginig. Nagugusbumps ako ngayon kung nakikita nyo. Kasi parang nung pagkabanggit ng father tapos exorcist priest, parang, pwede bang bigyan nyo kami ng counting? Ano yung mga napagkwentuhan nyo? Maliban sa yung 101 ng exorcism, yung mga talaga, kasi parang nung nakausap namin si Father, so parang wala talaga, yung basic background lang na alam namin sa exorcism na yung as in mababasa mo somewhere. Pero like yung process, tapos yung mga very small details na sila lang yung makapag-share sa'yo. Biglang, ayun na nga, sasabihin ni Father. So parang nung time na yun, sabi niya na parang, since nga pag-uusapan natin yung D, yung ayaw pangalanan. Ayaw pangalanan kasi may tendency na ma-attract siya. So, tas alam din nila na may kasama kaming kumbaga against sa kanila. So, they will try na their best na isabotage or episode. basta gumawa ng in between. So parang doon pala parang kami, Father, parang di ba kami na heads up? May ganito man ang Recording mangyayari. lang. Bakit may pananabotahe? Parang yung setup kasi namin, as in sa bahay lang kami nagre-record. So ako yung nung recording stuff. So sa kanya yung files. Pag may nangyari, tapos biglang mawala yung file or masira yung mga stuff na parang sayang. Father, anong gagawin? Pero yun, isa yun sa sobrang hindi ko makalimutan. Tapos parang along the interview, parang biglang as in may parang mamamatay yung parang recording. Yung mic, parang magkakaroon ng mga minor hitch. Tapos, siguro, yung isa sa mga very, namin dun is after na nung na-publish na namin yung episode. Kasi, may history yung podcast namin na merong disembodied voice. Third voice. So, Ah. when we started, parang siguro mga wala pang 20 episodes no, na may mga magko-comment na parang, Caps, akala namin 3 kayo na hosts. Tapos parang nagtatakas na bakit daw hindi nagpapakilala. Or hindi namin pinapakilala. Kaming dalawa lang nagpapakilala. Tapos parang kami, parang
wala naman. Tapos parang lagi namin ina-attribute na since naman very DIY lang yung setup namin. So, technical, probably. Pero yun nga, parang along the way, may mga medyo sort of, hindi lang isa na yung nagsasabi. Until ngayon, may mga bagong listeners kami na inaano pa rin, sinasabi pa rin yun. Tapos, going back, ayan, ikaw magkwento, Gray. Yung parang na-establish na for a few episodes na may disembodied voice nga. Tapos iba-iba siya ng persona, like may iba naririnig babae, iba lalaki, iba bata. Ang distinct dito dun sa exorcism episode namin, hindi siya tao. Kambing siya. Like, may narinig silang kambing dun sa episode. Na wala naman si father sa bukid. Oo, wala. Kami nasa bahay, ako kondo, sila bahay. So parang saan manggagaling yung kambing. Tapos hindi lang isa yung hindi lang isa yung nagsabi. Oo. Pero maririnig siya Wala, talaga. wala siya sa, tinry namin balikan, wala. Wala. So parang Pero kami, different listeners Hindi na hindi magkakilala. Laging, uy, bakit may kambing. kambing? Tapos parang kami, yung kambing nga is an animal associated. So kaya parang dun parang, Oo, extra layer of pa siya na parang, of okay. all animals, pwede namang palaka. Isa lahat ng, sa mga episode namin, mga usual maririnig, aeroplano, motor, ganun, mga magbabalot. aso, ganun. mga common sounds. Pero yung parang, kambing talaga Kambing. on this episode. So, Yes. parang, Anong episode yan? Manood nga. Hindi mo daw, parang di ba tayo, hindi naman tayo mga clairaudient or Claire Hindi, de la malay Fuente. mo. Mga Claire de la Fuente na Hindi ko yun. Kasi di ba may mga tao talaga na sensitive pagdating sa mga ganyan. Na parang, wala silang third eye pero malakas yung pandinig nila. So nakakarinig sila ng mga something. Malay mo naman. Oo. Narinig ko ngayon sa video ng phone ko. Sa bagay, no? Oo. Meron kasi siyang isang video na nag-story siya, tapos parang may gumaganon, may sa Malapit. Hindi ko alam kasi ni-story ko siya. Nagluluto ako noon. Tapos biglang may nag-comment na, ano yun? Ba't may gano'n? Tapos nung pinanood ko ulit, mayroon nga. Pero pa yung isang nakakatakot na doon? Kasi merong sa court nyo. Ayun, may lamay nun sa court. May patay during that time. yun lang. Tapos nagluluto ako nun, sabi ko, pingi. Feeling ko nga ganun. Sa'yo naman, Cap G. Meron ka ba diyang Cash G? Sana. Ano yung pinaka-memorable sa'yo? Bukod dyan. Pero grabe na. Recent pa yan? Hindi. Pandemic. Naalala niyo Pandemic. madali, nasa top episode ba siya? Parang gusto ko siyang talaga, mapanood. Oh, I think so. Isa siya sa most listened natin. No? Kasi nga lalo na nabanggit yung kambing. Lahat hinahanap yung kambing. Oo. Ayun, sa mga listeners ng The Redder Podcast, sabay-sabay natin pakinggan yun. Ang kambing. Ang kambing. At saka sa mga nakakaalam ko anong episode yon, comment nyo sa ibaba. Oo. Healing with demon siya. Hindi ko alam yung number. Oo, hindi ko na maalala yung number. Dami kasing memorable episodes. Pero I think isa sa mga tumatak sa akin, yung nag-interview kami ng psychic group. Yung Esoteric Society of the Philippines. Yun, napaunlakan nila kami. Tapos, ang dami lang eye-opening tawag dito, facts regarding how to deal with yung mga sumakabilang buhay. Natanong doon parang pag nag-enough ba ng isang tao yung sarili niya, saan sila napupunta, mga ganong klaseng discussion. Tapos yung isa rin sa tumatak talaga sa listeners namin, na paulit-ulit na hanggang ngayon, nakaka-receive kami ng request to discuss it further is yung Fallen Angels. Mga ano yun? Nephilim. Nephilim. So, doon na-open yung topic ng Nephilims na apparently dati nasa Corregidor sila nakatambay kasi nga as we all know, Corregidor is a place of death, torture, lahat. So, parang for Fallen Angels, parang buffet siya. Oo, nagtatribe sila. So, parang for a time, sobrang gulat din kami doon sa information na yun. So, yun. Isa yun sa mga very eye-opening Ngayon ko lang siya episodes. nalaman. Oo, ako rin. Na parang sa dami-dami ng ang malas naman ng mga fallen angel na to dito pa sa Pilipinas. Dito pa nila napili. Hindi naman. 'Di ba? Ang tax dito. Parang grabe pala dito. Ang hirap ng buhay dito. Oo.
Di, okay lang. Fallen angel naman tayo. Eh. Ano daw? Na-curious kami dun sa ano pa yung mga nasabi nila or mga nalaman. Grabe, sobrang parang kasi, surface knowledge lang yung alam namin. Kasi meron kaming isang community member na talagang into sa mga ganyan na topics. Kami parang bago sa amin Yung nagsabi pa siya ng about sa, ano nga ba yun? Libro? Book of Enoch. Enoch, oo. Actually, na-discuss, kasi yung talk namin with that psychic group, nagkaroon siya ng iba't ibang parts. Oo, maraming parts. Tapos nagkaroon kami ng part na all about gayuma din. Like story talaga ng nagayuma. Like for Valentine's. Valentine's namin nilabas. Oo, kasi parang Perfect. gayuma. Perfection. Yeah, so may na-interview kami na nagayuma talaga. Siya yung Siya yung nagpagayuma. nagpagayuma. Oo. Tapos kung ano yung ano yung balik Oo, sa kanya. So, kapag ginawa mo yun, meron siyang May balik talaga siya. Oo. Yun. like negative sa'yo. Negative din. Wait lang, di ko na-gets. willing victim? Hindi. Siya ang Siya yung nag-request na may gagayumahin. Okay. Oo. Akala ko doon sa Kwento nagpagayuma. niya yung experience niya, saan siya nagpagayuma, paano. Ano nang ginawa. Oo. Pero gumana daw. Gumana. Pero may Pero ang balik, parang siguro, obsession. Obsession, no? Oo nga, no? Obsession. Actually, no. May pagkagayon. Yun, so nagka-series siya, tapos eventually na-discuss din namin yung Book of Enoch. Kasi nga paulit-ulit yung listeners din na more pa about fallen angels, ganyan. So, yun, madami din na-discuss. Like signs na paano malalaman kung may fallen angel yung lugar, anong itsura nila. Ganun, mga ganong. Nakatakot yung mga nakikita ko na yung real angels daw kung ano yung itsura. Ay, mga biblically accurate naman yan. Oo. Iba pa yan. Ganun, iba pa ba yung mga fallen angels sa ganun? Iba Iba pa yan. Oo. Yung seraphim, temperance, cherubim. Grabe. Ang dami kong Ano rin alam. ako, Paps, esoteric din ako kung di mo natatanong. Yes. Char-chart lang. Ayan. Ito pala. Napanood kita before sa TV. Ay! Oo. Ano ba, kay ano ba to? Kay Kabayan ba yun? Okay, kay Kabayan. May group ka ba dun? Or? Ano yun? Like, actually, hindi na ako part ng group. Pero I've experienced joining that group. Rin, interesting din yung short stint ko doon sa group. Pero so ibig sabihin, anong tawag sa inyo nun? Ano ba siya? Parang, hindi ko kasi alam kung ano yung tama na term. Medium ba? Or psychic? Or I think general term is psychic talaga. Psychic, Oo. Or if hindi ka naman like proud or confident, siguro curious lang about the paranormal. Investigator for lack of a better term. Pwedeng malaman ko ano yung group. Wala akong consent Baka magalit. Pero May letter? May letter, may number? may letter, syempre. Letter tapos number? Wala. Okay. So, Walang naisip kasi ako, akala ko doon siya sumali sa letter number. Hindi hindi, pala. nakalimutan ko Pero nanonood lang ako noon randomly yung TV. Tapos, kilala ko yun Tapos, Pero siya, kilala siya, matunog yung pangalan niya pagdating sa or hindi? Actually, parang nag-lie-low sila. Nag-lie-low sila for a while. So, di ko alam ngayon yung status nila. Pero ngayon, like, pag may free time naman ako, may isa akong group na sinasamahan din. Very much like them din. Tapos, yun, pag may time nakakasali ako ng paranormal investigations, nakapag-seance, gano'n. ayan, sakto. Kasi, meron kaming plano na mag-teacher's Seance? camp. Akala ko mag-seance. Hindi. Mat nga, hirap kami. Seance pa. Seance pa kayo. Science and Oo nga. technology lang. Bago mo yung opinion about yan, nung nakaraan kasi, nag-participate kami dun sa may ghost walk or ghost tour ng Paranormal Philippines sa may Intramuros. Na-experience nyo na yan. Tayong dalawa, no? Oo. Kamusta? Yung asin yung memorable. Asin yung memorable talaga. Bakit anong meron? Nag-asin ba kayo? Pinag-asin ba Hindi kayo? ka nag-asin? As in? Hindi, As in? wala ako. Hindi, wala. Wala. Hindi, wala. Nakakatawa yung laki-laki ng asin natin. Oo, kasi yung group na sinalihan namin, yun yung unang-una talaga na nila is, parang kahit ngayon mga walang dala, binigyan nila, sumibaon Inabutan sila. nila. So parang nasa note Naka-plastic na yun. lang siya. Oo, as in, sabi nga, parang kakain kami ng balot, gano'n. Correct. Oo, so as in, may asin kami, tapos parang may cleansing after
nung walk. Adi, doon din naman, may cleansing din. Pero parang, Hindi, Pops, sa pawis natin nun, hindi na kailangan ng asin eh. Maalat Yung na. pawis natin, oo, kasi grabing init. nito lang yun, summer kasi oo, nun. sa amin. Ano pa ako, balot pa ako. Yung normal na itsura ko, yung jacket. Kung kailan nga tag-ulan, saka ako hindi naka-jacket, oh. Baliktad din yung ano ko eh, no? Pag-iisip eh. Pero yun nga. May experience, ay hindi. Sige, go. May ano, kamusta yung may experience kayo? May something paranormal kayong naramdaman? Sa intra. Kung sa intra, Ay, may episode kami dyan na as in, ano talaga, parang... kaming dalawa lang. Oo, parang, okay, gusto nyo pala ng special episode. Adi, yun, sige. Pero yung nung walk, Wala. Parang mas nangibabaw yung pagod sa akin. oo. Pero yung medyo, siguro, ano lang, yung dun sa tunnel, yung sa bridge. sa yung tunnel. sa Saka bridge. alam mo yung space na parang theater. Oo, Ano yun? Yung may mga statue, Pops. Ah, Yung parang, yung ba yung ano? yung mga tinorture na ano. Yung, di ba, ito Ay, yung yung simbahan. underground. Doon nata yung tinutukoy yung sa may Ay, hindi, yan yung may parang park. Mhm. Hindi Ay, hindi doon. Hindi pa. As in, Yung parang may- abandoned na stage area. Oo. Ito ba yung may malapit sa statwa ni Rizal? Oo, yung maliit. Oo. Sa may Fort Bonifacio na to, bale. Oo, doon na sa correct. loob. So, Yun. Medyo creepy nga doon. Oo. Punta kami doon ng gabi. Muntik pa ako mahulog noon, Paps. Kasi di ba may nakataas doon? Nagbi-video pa ako, tapos Ulo. wala na. Muntik Buti kang- na lang. Muntik kang ma-Rizal din. Oo. Rizal di naka-apart. Oo. Ayun. Sorry. Anyway. Tawag doon. Pero kayo, may naramdaman kayo nung nag-paranormal? Ito nga. Ito nga. Ayun na nga. Ano eh. Oo. Ito na nga, kasi kami, parehas kaming into horror kami, pero may side kami na sobrang skeptic namin. Mm-mm. Pero nung time na yun, gusto ko talaga na... Willing na siya. Willing na ako na... Binukas mo na yung sarili. Binukas ko na yung sarili ko na. Ito Yes. na ako. Pero Correct. binuksan ko, papasukin. Pero, tinuro, kasi si Theophilus nun, sabi niya sa amin na, may mga pointers siya na sinasabi. Try kong gawin na parang, sige, tatry kong gawin kung ano yung sinasabi mo, tapos i-open ko yung sarili ko para sa ganyan. Pero wala, hindi ko alam kung, alam ko naman na hindi siya yung inasnap nangyari. Pero ang hirap talaga. Parang wala, ang ending, wala talaga akong naramdaman na kahit ano. Sa akin din ba eh. ako kamanhid? Sa akin din wala, di ba? Sa kakaunting kibot, kalokohan agad, di ba? Sa akin, wala talaga. Kaya nga ito, yung susunod natin, magkakaroon tayo ng second attempt. Saan naman? Ayun nga, sa teacher's camp. Ay. Dito, di ko alam medyo kinakabahan ako sa teacher's camp kasi kumuha kami ng bahay. Tapos doon kami mag-stay. Tapos tinry namin, Lockdown ba to? oo. hindi ko nga alam kung paano namin Magsama i-ano kayo eh. ng nakakaramdam talaga. Oo, Na as in, as in talagang, hindi yung parang tipong, na-feel ko lang. As in like, kaya niyong Bukas talaga. bukas Oo. talaga. Yung expert na masabi. Naisip kasi namin na parang, kung tunay silang na nag-i-exist, selective lang ba yung pinagpaparamdaman nila na parang, alam mo yon yung Hindi pa sila nagpaparamdam talaga sa mga... hindi walang kakayahan? Ang bad explain. Parang, siguro yung gist is, kasi siya parang, ayun na nga, in science, na yung energy, parang hindi naman similar yung frequencies ng lahat to receive. Tapos, sila din yung capacity nila to Communicate emit that din, oo. energy. So, parang kung hindi kayo magtutugma, wala talaga. So, parang, kaya din parang, yun nga, parang may mga areas na malakas talaga na parang kahit may hindi nakakaramdam, kaya niyang in a way, may, tas meron din ko na isang place. Pero yung iba, makakita kasi mas kumbaga mas malakas yung nila to receive. Tapos may iba naman na, okay, lang parang, nanlamig lang, gano'n. So, kasi, May concept din kasi na parang kaya rin sinasuggest ni Mims kanina na magsama kayo ng
malakas. Kasi may term kami sa podcast na win a Wi-Fi. So there's a tendency na yung taong malakas, somehow, depending on how receptive you are, Oo. parang rogue, parang nahihiram nyo ng konti yung Mahawa ability. Hina-hotspot niya. Kaso, Yes. Yan. kaso Pops kasi, nung nakaraan sa may Intramuros, 2 na yung kasama natin eh. Pero, but still wala. Baka hindi naka-on yung wifi mo. Baka hindi Oo, na. baka hindi tumeter. oo. Walang Kasi, walang load. Oo, totoo yan. Kasi nung last time na napunta kami sa Intramuros, yung napagkukwentuhan nga natin kanina, ang kasama namin si Teo. Siya yung parang founder ng Paranormal Philippines. Tapos kasama rin namin si Prey. Spirit medium siya. Siya yung nag-guest dun sa may Kababalagan 5 and 7. 'Di ba? Na talaga may third eye siya, ganyan. Pero parang kami na wala. Parang hindi kami na wifi yan. Oo. Baka hindi lang tayo sobrang receptive nung time na yun. At saka, di ba meron din yung, sabi nila, may state ka na parang, kunwari, like, parang yung inaan natin na, bakit kapag pagod na pagod tayo, mas malakas Parang kang vulnerable makaano. ka. Kasi, hindi, Pag gutom oo, ka, gutom actually. ka, gutom. Mas lutang yung Mas madali kang Mapapasok. apektuhan ka ng Mapasok. Hindi naman mapasukan. Ma-experience. Ma-experience. Pag depress, Ayun, may friend malungkot, kami na sinabi may problema. Nung nasa state of depression siya, sobrang sensitive niya daw. Na parang nung na-fix niya daw yung depression niya, Nawala. nabawasan yung ano niya. So, Kaya- ganun talaga. Kaya dyan din, Paps, pumapasok yung naiisip natin na hindi kaya yung mga nakikita is cost lang nung current na nararamdaman. Di ba? Ay, ito na naman ako sa pagiging skeptic ko, di ba? Na parang hindi ba pwedeng magparamdam ang isang spirit sa taong masaya na parang tawa ka ng tawa. Oo. Sige nga. Sige saya-saya Tabigin. mo Oo, saya-saya mo. Wala kang problema ngayon, eto bibigyan kita ng problema. Kaya parang 'yun, hindi naman sa ini-invalidate ko yung mga nararamdaman ng iba or yung mga experience, pero parang minsan mapapaisip ka sa side na 'yun di ba? Na parang hindi kaya yung Tatry mga ko nga na magpagutom ako. At least doon, hindi ako depressed pero gutom ako. Pero hindi. Pero maiinis ka lang. Oo nga, parang, inis ka na. Tapos pinagparamdaman ka pa. o nga ano na. yung pagutom na ako. Ano ba? Sumay ko yung kagating ko. Pero sobrang, ako personally, hindi ko alam kung tama yung reason ko. Yung reason kasi talaga kung bakit gusto kong maka-experience is, ewan ko may part sa akin na parang kasi yung dad ko nag-pass away na. Parang gusto kong maramdaman or gayon yun sa part na yun. Ano natin siya. Ay, na-discuss namin yan, no? Ay sige. Usually kasi daw, yung mga ganyan, pag hindi na sila nagpaparamdam, most likely, naka-move on na sila to the next plane. So, pag may chances na nakakaramdam ka ng, say, loved one o kakilala within this plane, most likely, nakatali pa sila sa number one, unfinished business, or ikaw mismo yung tumatali sa kanila Kasi dito. hindi mo sila ma-let go. So, di sila Oo. Kasi parang, para sa kanila, paano ako peacefully move on sa next. Kunyari, yung anak ko, wala pa siyang closure. Kailangan niya pa ako. Ganyan. Or laging hinahanap. Parang, ayun, yung ganun case na parang bakit di ka kasi may mga ganun na yung iba parang feel unfair kasi iba nagpaparamdam sa loved ones. Iba naman, like, wala talaga. As in, so, pag feeling daw nila, wala na silang business with you. Wala na rin daw point to reach out to you. Tapos yung mga kaso na, yung nabanggit sa isang episode natin, yung pamilya nila kasi nag-aagawan sa mana. sa mana. So, hindi maka-move on yung patriarch ba or saan ba sa yung kasi parang, hindi ako aalis dito hanggat di nyo nare-resolve yan. May ganun. Parang gano'n, oo. So parang medyo na pa pala ako ngayon. Medyo parang na-guilty ako na parang may time kasi before na parang kapag umalis ako ng bahay, parang nakikita ko siya na parang pero hindi kamukha lang, parang pareha ng suot, ng galaw. Na parang parang ewan. So parang, ikaw pala, Paps, ang Ikaw, ano niya dito, connection. pero hindi naman na siya katulad nung dati. Dati kasi 'di ba may sa CCTV namin parang nag-a-alarm siya lagi doon na parang may na-detect siya doon sa baba
Doon kasi siya na Pero ngayon parang wala naman. Pero ikaw personally ba, do you feel na siya yun? Like may kutob ka ba na siya yun? Or Merong part sa akin na gustong isipin na parang, si daddy to. May ganun na part. Pero parang ngayon wala na nga eh. Wala na. yun, baka nakita niya okay ka na. Oo, feeling ko. Kaya wala, ka na. Hindi ka na naman, wala na yung chance mo na maka-experience talaga. Kasi dati sabi niya, nag-resign ka? Oo. Magko-content ka? Hindi yan yung inano ko sa'yo Hindi yan yung plano ko. Ano nito? Move on na to. Correct. Hindi na naka-move on. Anyways, pinag-uusapan na rin yung mga personal experience. Meron ba kayong personal experience na pwede nyo i-share sa amin? Una naman this time si Cap Oh my G. God, madami. Like ano? I think, di ba nabanggit ko na sumasali-sali ako recently ng mga paranormal investigation. So, may isang case kaming pinuntahan sa bahay nila. First time ko mag-seance actually. No? Tapos, hindi ko naman alam na papasaba kami sa... Ang expectation ko lang nun parang human spirit lang, ligaw lang nakalalawa. Kasi parang yung case nila, hindi ko na masyado detalye kasi Yeah. pero basically, ang dami nagkakasakit dun sa family nila. To the point, family is a group. Kasi parang shared house siya na magkakaibigan. So, may family, may single, pero lahat sila, may isa na nagkakasakit. Umaabot sa point na malubha na na-hospital. So, nag-seek sila ng help. Parang they felt na hindi na siya medical case alone. Ano na siya, baka may something spiritual or paranormal na siya. So parang ang naging decision was to do a seance to try to figure out kung ano ba to, may engkanto ba, may kinukulam ba. So yung level of expectation ko na nandun lang ko baka ano to, baka nabate. Di ba usually gano'n naman, Oo, nabate, may na-offend na engkanto or elemental. Na matanda. Hindi naman ako prepared na ang may encounter pala namin is lesser D. Tapos, ang natakot lang ako, medyo tumindig lang yung balahibo ko nun kasi naririnig ko siya na pumapasok siya sa utak ko, tapos nagpapakita siya ng visions. Basta, yung naririnig ko siya, parang, ano kasi siya, imp siya. If alam niyo yung itsura ng imp. So, ang dami nangyayari nun all at the same time. Like, papakita siya ng visions na may sinusunog siya, may parang may magsaspark na kuryente. Tapos nagmumura siya. Parang lagi niya sinasabi, MF. Tapos na-amuse pa ako nun kasi parang, English eh. Hindi na lang diretso. Tapos, I think yung nagpatindig ng balahibo ko was 2 instances is, umiikot siya dun sa seance, like parang batang tumatakbo. Wooden yung floor. So maririnig mo na tak. Tapos mararamdaman mo kung naiikot siya sa likod mo. Tapos lastly, may computer chair dun sa, parang nakakandila lang kasi yung source of light, nasa gitna. So may chair dun. Tapos makikita mo, may parang batang figure na may gano'n na nag-flash sandali. So yun, medyo... Tapos may bunot. Parang I wasn't prepared for this. Ganun yung feeling niya. Tapos parang syempre nandun yung lingering feeling na susundan ba ako nito pag umuwi ako, sa akin na ba siya mag-a-attach. Pero syempre, all those things naman malalaman mo, basta may kasama ka namang maalam na mag-explain sa'yo na after this, dapat ganito, ganyan, may cleansing, whatever. Paano nyo na-resolve yung problem doon sa bahay na yun? Kasi ang approach kasi pag you're dealing na with demons is... nasabi mo. Sorry, okay lang yun. Nagulat ako. Sorry. Kasi kanina puro di lang eh. Ano naman siya, general term. Hindi naman siya proper. Okay, biglang na. When you're dealing with them daw, siya, sabi din ni Father Quintela, leave it to the experts. Like, magtawag ka na ng pare, or kung hindi ka man naniniwala sa pare, kung sino yung, anong term nun? Kung sino yung pinapaniwala mo, kunyari ministro, babaylan, or whatever. Doon mo na, pero kasi, since yung nature nila is more of related to Catholicism, mas may sense na
Catholic priests yung lapitan mo. More so exorcist. So pag May ganun, kasama kayo na pare? wala. So pag ganun, ang advice is to encourage yung victims or yung client or yung affected na to seek help from the nearest church. And yung precautionary measures is, of course, blessed na, ano yun? Saint Benedict's medal. Pero, pag kagaya niya na parang magkakasakit na ospital, near death na, umalis na kayo ng bahay. Umalis na kayo kung saan siya nangyayari. Kasi, most cases, yung D, tied down siya doon sa... Isang lugar. Oo. So wala namang... May chances ba na sumunod? Oo, yung parang... Dalawa kasi daw yan. It's either it's tied to the property or the place or something, may nagbabind sa kanya doon. Or ang mahirap, if nakabind siya sa tao. Oo, Kasi, parang yun yung susunod talaga. insidious type shit na, ganun lumipat siya. sila tapos sumunod pa rin. Pero Paps, yung sa kanila, kilala ko yun. Yung ano na yun, yung D na yun. Si Samuel Imp Jackson yun. Kasi MF ng MF, di ba? Oo. Si Samuel Imp Jackson. My God. Oo. Mamaya nandito na yun. Oo. Bubulong sa tenga mo. Mother... Anong pinagsasabi mo, mother ka? Pero ano, ayun pala, sorry. Na-resolve din. I mean, hindi nyo na... Yung huli kong dinig, parang nahirapan sila to move out eh. Hindi, mahirap kasi talaga, Paps. Lalo na kung madami kayo dun eh. Hirapan, at least yung isa namin kausap, umalis daw. So, hindi naapektuhan. Pero yung, may isa ata doon na, sadly, Ay. oo. Compound ba siya? Parang malaki siyang bahay, tapos, may assign sila na tig-isang kwarto. Di, Paps, mahirap yun. Lalo na kung marami kayo. Oo. Kasi maghahanap ka ng bahay na ganun din. Kung gusto mo sama-sama pa rin kayo. Diba? wala. Natatakot ako dun sa kwento. Akala ko, Kasi parang basta sobrang... pag di, umalis na kayo. Yun talaga, umalis na kayo. Kahit pa may pari yan or whatever, umalis na lang. Yun talaga. As in, konti na magmakaawa talaga kami. Umalis na kayo dyan. Wala kami magagawa. Ano yung mga chances na nababind siya sa tao? Blood pact. Or, ano yung term nila na... So may ginawa generational. talaga? May generational. Totoo daw yun yung, kunyari, yung lolo mo nakipagkasundo na parang yung pact nating dalawa is hanggang sa mga susunod na henerasyon. Pwedeng madala yun. Oo. Kinamalasan mo no? Oo, ganun siya. Malala pa niyan, Paps, pag yung ano, napagpasa-pasa na ng sunod-sunod. Yun na yung fourth impact. Di ba? Parang, alam mo yung from lolo to, ano. Fourth na talaga. Oo, na sobrang layo Aman. yan. Yan Ang taas nun. fourth impact na yan. Tawag dyan. Kala ko deep. Pwede rin. Kasi oo. pucha, sobrang layo na ng ano eh. Sorry. Anyways, ikaw naman, Cap M. Ako, siguro yung lagi kong kinikwento na very personal to me kasi madami kami nun. So, ayan, since magbabagyo kayo, baka... Pero kasi ngayon medyo ano na siya, hindi na siya ganun ka, parang feeling ko, nag-iba na yung place. So, hindi na siya as before. So, yung Diplomat Hotel. Okay. So, nagpunta kami doon, siguro mga, year ba yun? Mga 2010s pa siguro, or basta mga ganon. So, medyo ano pa yun. Tapos, before, yung setup, hindi talaga siya pinapapasukan ng mga tao. Ngayon, hindi na. Oo. Ngayon ba? Pero alam ko, merong hours na pwede. Meron ba? Hindi, ngayon hindi na talaga ulit kasi parang galing ako doon last year. Parang kung gusto niyo pumasok, kailangan niyo munang kumuha ng permit. Katulad ng ginawa ni Kong, kaya siguro sila nakapag-shoot ng video. Pero kung pupunta kayo doon as walk-in tapos papasok, hindi pwede. Kasi nga, due to Kasi falling may debris. mga event pa nun, di ba? Parang may mga screening thing pa recently. Pero yun, going back, nung time na yun, sarado siya, tapos may, may guard lang. Meron kaming friend doon na taga Baguio. So, nung nagpunta kami, siguro, kami nun, 15. Parang 15 kami nun. So, ang dami namin. Tapos parang, syempre, mga medyo
mga kabataan. Ano pa sa mga Papusok. ganong di ba? Medyo gusto pang mag-adventure. So parang sabi niya, gusto niyo ba mag-diplomat ng gabi? As in, Gabi, 2 a.m. to ha. Tapos yung ginawa, disclaimer. Hindi, as in, mga insider, pero yun, binayaran namin yung guard. Actually, may nagsabi din yun. sa amin na Binayaran namin babayaran yung mo daw talaga guard para nun, makapasok. tas para papasukin kayo. So parang okay, sige, parang kami naman, hindi naman, parang di naman sobrang OA nung ibibigay. So yun parang, ang dami namin, 15 kami, so parang kami may field trip papunta dun sa diploma. Tapos, sobrang mafag kasi as in, hindi yun summer season. So, hindi kami, pero wala naman kaming masyado na expectations and whatnot. Although, meron kaming isang kasama na, talaga siya, malakas talaga siya makaramdam. During that time, na ako nun, medyo, na rin, candidate na rin ako na, na nakakaramdam. So, sinabihan niya na ako before kami umalis na parang, Mims, magdala ka ng, dalhin mo to. So, binigyan niya ako yung bala na empty, na pang protection. Sabi niya, dali mo lang to kasi para just in case. So, parang ako naman, sige, okay naman. Kasi naman ako, open naman ako sa ganun. Hindi naman, So, kung nakapunta na yung diplomat, rectangle siya, tapos may parang driveway, ganun. So, siguro, kasi as in buong gabi kami doon, so mga very memorable incidents, pumunta kami sa parang ballroom nila. So, bago kayo pumunta doon sa ballroom na malaki, may isang parang receiving room lang na maliit. So, yung kuya guard na kasama namin. So, nandun kami, flashlight lang ng kuya guard yung bukas. Tapos yung iba sa amin may flashlight pero yung instruction is wag na wag niyong itataas or igaganon. Baba lang. Tapos pag kunwari maglalakad lang, ganun. Kasi nga makikita sa labas na may tao sa loob. Sa may ilaw. Okay. So, yun. So, nung nandun kami sa receiving room, kwento kami sa security guard pa na, ito, siya, ganyan, ito yung receiving room. Tapos, since 15 ka, medyo na kami nun sa loob. Parang medyo puno na kami. Tapos parang, nung nagtataka ako na parang bakit, kasi nasa dulo kami nun, tapos sabi namin, punta tayo sa harap para marinig natin si kuya. Considering na maliit na yung room, so dapat, mabilis ka lang makakapunta. So parang kami nung kasama ko, dire-diretso kami, parang, pati pa natin nakikita si kuya, pero naririnig namin. Tapos ang dami ng tao. Pero syempre, madilim, so parang hindi mo maaninag kung sino yung makakasama mo. Although may mga familiar, pero like, kung parang, sino mga to? So, isa yun. So, parang, ang dami-daming tao dun sa loob ng room. Tapos, as in, parang, until eventually, parang sabi ko, kuya, okay, lalabas na tayo. So, inanon yung ilaw sa kisame. Tapos, parang, okay, medyo, okay, sige. Nagkakakita kaming lahat. Tapos, yung isa pa is, nung nasa labas kami, di ba malalaki yung bintana nun? Tapos as in, ang dami naming nakakita. Nagkwento nung kuya guard na parang yung palagi doon na nagpapakita doon sa area na yun is may matanda na kuba. So, yun yung very distinct niya na description sa amin. Tapos, may nakita kami, as in na-picturean ko to, pero hindi ko na alam kung nasan yung photo. Ay, hindi, dinilit pala namin yung photo kasi kitang-kita doon sa photo yung mata doon sa kisame. Na nandun sa loob ng room looking through the window na malaki. So parang kami, shit, delete mo kasi. Tapos camera ko pa yun. So parang kami, delete mo, baka masira yung camera ko. Parang mahal-mahal yan, ganyan. So parang, uuwi tayo, masisira yan, ganyan. So parang yun. Tapos nung medyo towards the end na kami, ito na yung medyo malala kasi ang sama ng paramdam ko. Sinasabi ko dun sa mga kasabayan ko na parang, ang sakit talaga ng bato ko, tas yung likod, as in dito, parang, yung ina-attribute ko nun na baka dahil malamig, so alam mo na, as mga kasukasuan natin dyan. So parang sabi ko, baka ganun lang. Pero as in, all throughout hanggang matapos, as in, yun yung iniinda ko na ang sama ng pakiramdam ko kasi ang sakit ng likod ko. Tapos sabi nung guard sa amin na parang, sige, parang bago kayo umalis, kailangan nyo umikot doon sa driveway ng 3 beses. Parang lang siya, parang lang na tapos na tayo dito. Parang kumbaga parang yun yung closure nung namin.
hindi lang kami 3 beses umikot kasi hindi namin makita yung daan pababa. So parang kami, Ayaw ko paalisin. parang paano kaya tayo nito kuya? So, parang hanggang sa parang chill na lang kami na parang alam mo yung nag-uusap-usap na lang kami ng tahimik. Parang, ganyan, sige. So kunwari ito yung square, ito yung may guardhouse. So dalawa silang kuya guard na naka-duty. Isa lang yung kasama namin, isa na sa guardhouse na maliit. Nung papunta na kami doon sa pababa ng kuya guardhouse, nakita namin yung isang kuya guard na naglalakad papunta sa amin. Tapos kuba yung kuya guard. Sino from afar? Tapos nakakatawa kasi yung, di ba madami kami. So parang, okay, may 2 dyan, 3, ganyan, mga group na magkakatabi. Tapos parang, yung nasa harap, yung nasa unahan, parang, yun na, kung ba talaga yung kuya guard na nakita natin kanina bago tayo pumasok? Tapos parang kami, kinonfirm namin na kubang yung nakikita naming lahat. Tapos until, kasi diba, galing siya pa ganyan. So, pag ganyan ka, naka-side view ka, so makikita mo talaga na kuba siya. Tapos kami dito. So, nung pag na siya sa amin, nung malapit na siya, dito siya kuba. As in, normal lang Straight siya. na siya. Oo. So, parang kami, okay, sige. Tapos parang, hindi na namin diniscuss yun until pababa na kami dun sa hill. Kasi nga parang, sige, parang, so, i-assume ba natin na yun na yun? So parang, sige, kasi collective namin nakita eh. Tapos ito pa yung, hindi pa siya natapos dun sa diplomat. So, di ba sa Baguio, FX yung sakay. Tapos kung magdi-diplomat kayo, wala mamakit dun sa taas kasi yun lang naman yung nandun. So, isa lang so made. bababa kayo. So, naglakad na kami pababa. So, since 15 kami, groups of 3. Eh, di ba sa FX parang 5 yung lang. pwedeng sumakay. So, nagantay kami ng may dadaan. So, parang yung namin, so, 5. So, may isang umakyat. So, parang nakausap kami na, kuya, kahit ibaba mo lang kami sa baba, doon na kami tapos bumalik ka kung pauwi ka na para lang makasakay kami. So, pinasakay na yung yung nasa yung nauna. Tapos, so, tuloy-tuloy lang kami ng baba. Tapos, may isa ulit na dumaan. Tapos, pangalawa kami na group. Tapos, nagtaka kami kasi, sabi namin, hindi niya kami pinayagan na sumakay. Tapos, umakit siya sa taas, yung pangatlo, pinasakay niya. Kayo hindi. Kami hindi. So, wala na kaming choice. Since malapit na, nilakad namin hanggang sa baba. So, nasa, na kami, nag-rent lang kasi kami ng bahay. So, parang, nagdi-discussion na lahat-lahat. So, parang kami, ano ba naman yun si kuya? Parang di mo kami pinasakay. Nandun na nga siya. Parang, so parang, hanggang sa na-figure out namin na, kasi 6 pala kami na nandun sa, sabi ng pangatlong group. Sabi niya, sorry, kayo papasakayin? Bakit ba kasi kayo 6? Bakit di nyo pinababa doon sa unang group? Hindi nila alam na, so medyo na kami, magkakalayo kami. So parang kami, okay, 6, sige. Tanggap na lang namin, nakauwi naman na kami. Tapos hanggang sa parang, sige na tayo, parang pahinga na tayo. So ito na yung very personal, very dear and personal to me. Kasi sa sahig kami natulog, sa sala kami, wala naghiwalay ng kwarto. Kasi nga, parang medyo patakot pa. Fresh. Tapos may nagbi-briefing pa sa kusina, ganyan-ganyan. Tapos humiga na ako kasi sa mata ng pakiramdam ko. Tapos parang, di ba lang kayo, kaya nyo na yan. Tapos until, narinig ko pa sila, tapos pumikit na ako. So tataka ako kasi, maya-maya, may gumaganon sa ulo ko. Siya na yung pang-anim. Pang-anim. Tapos parang ako sa'yo. naman, kasi syempre mga close friends, very naman kami, so parang, okay, parang hinayaan ko lang. Tapos hanggang sa, kakausapin ko sana yung sino mong kasama ko. Tingin ko walang kasama. Ang kasama doon sa sala. So nagtawag ako, parang guys, anong gagawin? So yun, nagtasal kaming lahat. Tapos yun nga, parang... So sumunod sa inyo talaga. Naalala ko yung kwento ni Antoinette dun sa may transient sa Baguio. may mga transient talaga. Ay, oo, yung gumagapa. Oo, may kasi kami, may parang, nung last Halloween last year, mayroon kaming isang sa Big Baby Studios. Rin siya seasonal yung podcast niya.
Dreamcast Manila. Shoutout sa iyo, Antoinette. Shinare niya sa amin yung nangyari naman sa isang transient sa Baguio, kung saan may isang family na nagstay. Mga parang, alam mo yung isang buong family sila, tapos nagstay sila doon sa may isang transient sa Baguio. Parang galing ibang bansa yung iba di ba? Ganun naman pagka may umuwi galing ibang bansa, tapos tara, outing, trip. Hindi ganyan, di gabi na, tulog na. Dahil marami sila, yung iba natulog sa floor. Ganun yung setup madalas. Yung isa, kinabukasan na to ng umaga, sabi sinabihan niya yung isa dun sa na, uy, ano yung exact term niya, Paps? Na? Uy, naman ni may sinabi siyang term Parang, Napaka... parang considerate. Parang ganun yung term. Oo, kasi nakita ko siya nung mag-CCR siya, very careful siya na hindi niya ma-istorbo yung mga natutulog sa baba. Kasi nakita niya daw na yung pagkapang... Pagkapang daw nung papunta doon sa may CR, alam mo yung iniingatan siguro na baka walang matapakang legs or Pero, take away niya dun ay consider. Nakahiga siguro siya. Tapos alam mo yung parang may naramdaman na... Nakahiga siya, may naramdaman na gumagalaw sa iba. Alam mo yung dinungaw lang nung medyo inangat niya lang yung ulo. Tapos nakita niya nga na yung may gumaganon nga. Sa mga between ng legs. Kasi madilim na daw, patay na yun. Tapos malaman-laman na hindi naman pala bumangon yun, hindi naman pala nag-CR. Yung yung kinukwento niya yun. Nung kinukwento niya, nung kinukwento niya yun, kasi na-imagine ko pa yung gumaganon. Oh my gosh. Putik na sobrang nakakatakot. Humarap sa kanya at sabi, yun ang malala. Shoutout sa'yo, Antoinette. Hi. Ayan, gabi. Kakatakot din yun. Alam mo, Paps, nagkakwentuhan tayo ng ganyan, magbabagyo pa lang tayo. Alam mo, parang gusto ko na i-cancel. Parang prepared na kayo. Alam mo, feeling ko, Paps, gulat. feeling ko, mas nagpaparamdam sila pag marami. Ang dami, medyo madami din tayong pupunta. Pero Paps, di ba, ako personally, may na-experience ako sa Baguio din. Na parang, weird yun kasi dalawa lang kami nun. Tapos, natulog kami. May transient din kami kinuha. Normally, kwarto lang yan. Kaya dalawa kami. Nung time na yun, walang ibang kumuha. Solo na yung solo kami, yung buong bahay. So, ang ginawa namin, yung kwarto, medyo naikripiyan ako kasi laki ng bintana. So, ang ginawa ko, nilipat ko yung foam. Nilabas ko sa sala. Yan. Yung matulog na lang sa sala. Oo. So, sa sala, may TV. Tapos, uso kasi doon yung mga yung medyo lumalumang bahay na yung back na pintuan is yung parang, alam mo yung screen na yung parang pag binuksan mo, dahan-dahan na tapos may may hangin pa. Pero screen siya. Tapos, yung harap kahoy. Papuntang dirty kitchen yung likod. Ngayon, umuwi na kami, gabi na. Nung natulog na kami, bukas yung TV. Tapos nakatulog na ako. Alam ko na nanaginip ako nun. Parang sleep paralysis ba yung nangyari. Pero ang nangyari sa sleep paralysis ko, may naririnig akong tunog na parang ganon. Tapos, pag silip ko daw dun sa screen, may nakatayong hindi ko alam kung parang lalaki, pero parang anino lang. Tapos, nakatayo, tapos aalis, tapos gagalaw. Tapos, hanggang sa, may time kasi before na madalas ako magka-sleep paralysis, na tipong, pag nangyari siya, ano ba yan? Sleep paralysis na naman, tulog na lang ako ulit. Parang ganun. So, ganun ginawa ko, natulog ako. Kinaumagaan, nung pagising namin, breakfast na, tawag doon, nagkwento sa akin yung kasama ko, na sabi niya, binangungot ako kagabi. Anong napanaginipan mo? Hindi, wala. Andito din tayo. Tapos, hindi niya na sinabi yung naririnig niya eh. Pero ang sabi niya lang daw, na parang sa panaginip ko, kinakabahan ako kasi dyan sa likod, may dumadaan-daan daw na lalaki. So sabi ko, parang ako, ha? Kasi yun din nakita mo. Oo. Kasi ganun din yung napapanaginipan ko. So parang ako, buti last day namin yun. Kasi parang ayoko na matulog ulit. So, pero hindi mo kinonfirm kung may naririnig rin siyang yung parang bubuyog na ewan? Hindi. Yung hindi na, Pops. Kasi parang pag narinig ko yun, fuck this shit. Ikaw na yung imp. Yes. Nakakatakot no? So parang, ang daming kwento na parang, dati pwede kong sabihin na parang, kwento lang yan. Pero kasi, pag binalikan ko, parang ako din pala meron eh.
Pero yun, hindi mo siya i-consider na personal experience mo. O gusto mo pang mas... kasi ang sleep paralysis kasi parang ini-invalidate natin kasi parang iniisip natin na... Panaginip. Oo. Pero yun kasi, Paps, hindi. Kasi dalawa kami. Na parang hindi ko naman sinabi sa kanya. So parang pwede ko siyang pero hindi para sa akin, pwede siya na personal experience ko, pero parang hindi siya nangyari ng gising ako. Okay, gets. Parang ganun. Iba pa rin kasi yung talagang katulad ng mga na-share nila na gising sila. Diba? Pero parang ayoko ma-experience. Okay, ito na Pero naman. alam mo yun, may part sa akin na parang gusto ko, pero parang pag nakarinig ako ng kwento na, hindi, wag na lang pala. Pass. Oo, parang nakakatakot talaga yun. Ito naman, meron ba kayong napag-usapan na rin yung mga narinig na kwento? Ito hindi nyo na-discuss sa podcast, pero narinig nyo na kwento na talaga nagbigay sa inyo ng takot. Hindi nyo na-discuss yung parang may friend ako na may kinuwento sa akin na sobra talaga ako natakot, parang ganung level. Hindi nyo siya experience. Hindi pa natin na sa podcast. Hindi nyo siya sinadyang i-topic sa podcast, pero alam mo yung, kasi di ba before, Pwedeng na-discuss. pwede na discuss nyo sa podcast, pero nanggaling siya sa ibang tao na ikwento sa inyo. Ano yung pinaka-nakakatakot stories. para sa inyo? Ano pa din Yung sa, yung aswang sa bato. sa bato. Oh my God, ibang level talaga yung aswang sa bato. Na-curious ako, aswang sa bato. Ang lala nung aswang sa bato. Trending pa naman yung bato ngayon. Ay, hindi. Let's not get there. May fire exit ba? Ganda. O, yung aswang sa bato. Basically, kwento siya from the province na shinare na. Memory siya nung isa sa mga listeners natin nung kabataan ba niya to or something. Parang hindi naman kasi parang hindi na siya super bata. Hindi siya super bata. Oo, basta ang naaalala ko, correct mo ako kasi medyo ang tagal na nito, pero Ito submitted story. Submitted story siya sa probinsya, tapos namundok sila, tapos wala dala lang nila flashlight. Tapos yung typical na isipin nyo yung parang may batis, ganyan. Yung mga nasa pelikula, ganyan, batis sa bundok. Tapos may malaking bato. Tapos nagulat sila, papadilim na yun bigla daw may entity or figure na bumagsak sa bato. Tapos nakaganon. Tama ba yun? Hindi pa rin matanda. Kasi di ba yung matanda? Shit. Yung kasabay, parang sumusunod sa kanila. Dalawa sila parang an older person tapos siya. Tapos, syempre hindi easy yung umakyat ng As in, hindi siya parang kasi patag gravity lang, kalaban, talaga. di ba? Tapos napapa sila na may kasunod silang matanda. Oo. Tapos, hindi nila ma-explain paano nakaka-keep Habol. up yung matanda. Kasi mabilis silang maglakad. Pero yung palapit ng palapit yung matanda. Oo. Tapos, in their native dialect, Parang tinatawag siya na parang, hintayin mo ko, hintayin niyo ako. Hanggang parang palapit inaano na yung siya kanila, ng palapit. Oo. Kasi sabihan na nga siya nung mas matanda na parang bilisan natin. Bilisan Kasi natin. parang medyo nasisense na nila na May hindi iba. to Hindi normal. Hindi na siya matanda lang. Tapos Oo. yun nga, tapos biglang as in nakasunod pa rin sa kanya. Tapos doon nila nung pagtingin nila, nandun na sa bato. Nandun na sa bato. yung Tapos parang may stories nga doon sa lugar nila na may mga namamatay na hayop. Ganyan. Ano yung tsura nung nandun sa bato? Parang naka-perch, tama ba yun? Parang naka-perch. Oo. Basically, mukhang aswang nga daw. Parang ganun. Hindi ko lang maalala yung exact. Mas nakakatakot siya kasi yung dialect talaga nilang At saka yung mabaho. mabaho siya. Describe nila na mabaho daw yung amoy. Sang probinsya? Visayas to Visayas nga. Visayas. Oo. Pero Sa palapit siya ng naririnig mo na lumalakas yung boses kasi parang hintay, ganun. Basta Visayas yun kasi Senior na tapos ang bilis maglakad. takot Grabe. Parang isipin mo pa nga lang. Lalo na yung auditory na. Oo, yung tapos salita pa na Oo. wait for me. Pero Ano kaya legit sinabi? yung ganun, yung medyo English. yung sa boses. Kasi nung nagpunta ako ng Antique? Antique. Tapis? Antique, may island doon na pinuntahan namin. Tapos sobrang, pa kami nito, parang nag-solo travel ako. Pero kasama ko 3 kami noon. Tapos parang
doon yung last stop namin bago kami maghiwa-hiwalay. Kasi mag-Western Visayas trip ako mag-isa. Tapos parang kami, syempre, excited bumiyahe. Sabi pa namin na, uy, full moon, mag-camping tayo dun sa island. Tapos, nung pagdating namin dun, umuulan. Tapos, nabihan kami nung nandun sa resort na may-ari ng bangka. Sabi niya na, hindi kayo pwede mag-overnight kasi masama yung panahon. Pero pwede kayong pumunta dun sa island mismo, samahan namin kayo. So, yun, nagpunta kami. As in, kami lang, 3 kami, tas yung bangkero. Tapos yung island, sobrang ganda talaga kasi may lighthouse. Tapos yung lighthouse, may path na puro kalachuchi. Tapos pero nung time na yun, patay yung kalachuchi. Tapos as in, malayo talaga siya. Tapos parang, nung time na yun, kasi mahilig ako mag-photo. So, nandun ako sa dulo nung entry nung padaanan. Tapos as in, picture ako. Tapos dalawang kasama ko, nagsiswimming sa likod. So, malapit na lang siya doon sa dagat talaga. Tapos parang, naririnig ko sila, tatawag nila ako. Sabi, Mims, ganyan. Parang, tara na, ganun. Sabi ko, wait lang. Tapos, yung boses talaga, as in, alam mo yung parang, ganito, parang malapit lang tayo, ganun. So, ina-expect ko, nakasama ko sila. Kasi parang, nagtatakutan na kasi kami nun before. Pero, alam mo yung nagtatakutan, pero go pa rin. Tapos, parang kami na parang, huwag tayo masyadong maghiwalay kasi ganyan. Tapos, may nakita pa kami na ang laking balete tree dun sa island. Tapos, may pusa na puti. As in, parang, isipin mo, bakit ka ganyan kaputi? Na wala namang indoor dito na pwede mong pagtaguan. So parang, okay. Tapos tatawag nila ako, parang, tara na, ganyan. So, wait lang, picture mo na ako saglit. Tapos paglingon ko, as in, ang layo nila. As in, sobrang, nung nag-uusap na sila nung As in, hindi paglingon na dapat ko. ganito yung boses. No? Oo, nung nag-uusap sila nung paglingon ko, as in, normal na siya na layo na tunog. Oo. Parang afternoon, parang ako, sige, tapos takbo ako pabalik. Ito yung, ko talaga to, sabi nga na, signature ko na nagbabaon ako from mga pinupuntahan. Kasi, nung nasa bangka na kami, pauwi, nilagnat ako. As in, OA talaga nung lagnat, na nandun na ako sa point na sabi ko, guys, pag hindi pa ako gumaling, after ko uminom ng gamot uwi na ako Manila, or magpapa-hospital ako para makauwi ako na walang sakit. Kasi sabi ko talaga, as in, hindi kaya talaga. As in, grabe yung lagnat. Tapos sila, nakakatawa kasi 2 yung kama namin. As in, walang gusto tumabi sa akin. Kasi nga, sabi nung friend ko, parang after na to nung Baguio, so parang medyo alam na nila na may history talaga ako. Diyan ka na lang muna matulog, pahinga ka doon, kaya mo na yan. Kasi, Tapos meron akong, bago ako bumiyahe, yung mama ko kasi, mapapaniwala, pero hindi naman like, as in, So, pinadalan niya ako nung, alam niyo yung parang pula na, may perdido. Oo, yung parang unan. Oo, na parang sa baby. Pero hindi ganun. Tapos may something sa loob para pang protection. Since nga alam niya na yung babiyahiin ko, Iloilo, as in mga medyo hotspots. Alanganin. Yun, may baon akong ganun. Tapos, kasi nun, dala ko talaga yun. So, nung nagpunta kami sa island, suot ko yun. As in, nakapin siya sa strap ng bra ko. Tapos, basa kami bumalik. So, nakasampay lahat ng damit namin. So, natutulog ako. Bigla ako naalimpungatan. Sabi ko, shit yung hindi ko suot. Tapos as in, no shit. As in, nung sinuot ko siya, as in, nalagnat ko. Gumaling ka bigla. Nalagnat ko. Tapos as in, yung 2 friend ko, parang, wag na siguro tayo magsama pag ganito. Mahirap. Kasi parang, ako yung kinakabahan sa'yo. Ano yun? Masasabi mo ba na lapitin ka? Paps, parang yung feeling ko yung ligawin siya ng mga engkanto. Kasi di ba doon sa may Baguio, may nangaplos ng buhok niya. Ay, yung nga. Hindi Diba? ko siguro, pero buti naman di na siya ganun. Pero, yun, medyo, pero nung, lagi namin napagkukwentuhan sa parang karamihan naman susceptible sa bate. Although kami mga magkakapatid, as in, Magnet. suki na kami. Ganun. So, kaya yung So, mama hindi ko na pala din, sa'yo. kaya yung mama ko din nga, medyo siya na, magbaon Alam ka na na ganito niya. kasi, May arsenal na siya, Paps. Alam mo yung parang maleta na Mag-ready ka sa na. kapunta. Tapos, ito yung Tas perfect yun. yan, unan. pero yun. Parang yun na yung pinaka-last ko na, talaga, matindi. Pero hindi ka naman discourage na mag-travel after. Hindi naman.
May Arsenal nga eh. Siyempre, bawat lugar may pangontra. Naalala ko yung Santo Niño. Yes, yun din. Isa din Sa papala yun. yun. Ano yung about sa Santo Niño? Alam mo sorry, nasingit ko lang. Ang dami namin ding parang mga stories na Involved yung Santo Niño na No. nakakatakot talaga. Kahit kami natatakot kami. Kahit yung mga iba na rin yung mga rebulto, di ba yung... Ay, may isa pa yung yung sa sa Laguna to, di ba? Oo. Tapos basta yung mga malalaking rebulto. Basta yung image niya yung si Christ, yung passion ni Christ. Tapos naglalakad doon. Nawawala doon sa... Wait lang, kahoy yan? Kahoy. Sino yung nag-ukit? Ay, yun hindi ko maalala. Pero matanda na daw siya eh. Baka tayo, ma-jigsaw moment tayo. yung Santo Niño, basta ang distinct lang doon, may Santo Niño sila sa bahay. Tapos nawawala siya. Oo. Tapos, given naman yun, parang normal na siya na story ng mga Santo Niñong nawawala. Tapos, assume mo syempre na naglalaro, umaalis. Pero yung part na nakakatakot sa kanya, yung tita niya, natutulog. Tapos, may kumakalabit na maliit na kamay. Tapos, nagising yung tita niya. Tapos, gumana niya sa Santo Niño, sabi sa kanya, bulaga. Same din dun, Pap, sa may yung na-discuss din natin sa podcast na na yung pinagtulugan nila sa paanan may aparador, tapos may Santo Niño, di ba? Na nakagitna naman siya. Nakagitna naman siya, pero kumbaga kung ito sila na nakatapat sa kanila. Pero ang ginawa niya, ginilid niya. Kasi nga nakakatakot, di ba? Pero nung one time, nung parang ganun din, 3:00 na madaling araw. Alam niya na nandun yung Santo Niño, pero ayaw niya na tignan. Pero alam mo yung parang itutulak ka pa ng isip mo na tignan mo kung nandiyan pa rin talaga. Tapos sakto, di ba, pagtingin niya, nakita niya na parang alam mo yung gumaganon, dumadaan ng lingon sa kanya. Tapos nakita niya daw yung mata, iba na, alam mo yung parang mata nung, anong tawag doon, Paps, yung stuffed toy na pag inaalog mo, gagalaw-galaw yung itim? Ano yun? Alam, di ba yung mga normal na stuffed toy, alam mo yung... Googly eyes. Googly eyes. Ganun daw yung mata. Wala, Ganun scary. daw yung mata. Hindi na yung normal na mata ng Santo Niño. Kumbaga bilog na malaki tapos yung itim na parang kapares ng mata sa may The Healing na movie. Ganun yun. Oo, yung kinakincho. Oo, ganun. Pero bakit ganun? Meron bang explanation kung bakit yung mga holy religious dapat is nagkakaroon ng ganun? May narinig ako na parang pinapamahayan daw. Susceptible talaga na pamahayan sila. At saka kasi parang yung concept din na since tayo, syempre yung kung meron kang ganun, parang alam mo yun, yung may tethered belief ka doon. So parang kung yun yung tatargetin ko, ako yung parang mas madali kitang alam mo yan. Oo. Saka, based on Catholic faith, kasi may tendency tayo na ma-confuse na yung faith na supposedly visual lang sila reference eh. Pero nangyayari kasi sa atin, lalo na yung sa mga sinauna, ang sinasamba mo yung oo, so nagiging magnet, sabihin na natin, or open yung object to possession na rin, kumbaga. Kaya ganun. Parang yung kay Eric Mati, Paps. Yung sa Vesuvius niya. Vesuvius, oo. Tsaka tsaka yung Paps, yung nung guest natin si Ate Bebs. Kilala niyo, familiar ba kayo kay Ate Bebs? Kaya bigla ko siyang tinanong kasi 'di ba kinuwento niya. Ay, oo nga pala. Kinuwento niya na yung Sculpture. Hindi, yung kay yung rebulto. Oo, na Jesus na naglalakad sa Laguna daw, 'di ba? Tapos tinanong ko kung kahoy. Sabi oo. Tapos sinong artist? Kasi may kwento si Ate Bebs na yun nga about sa isang artist. Plaque Plaque. na gawa sa kahoy na parang may siya, parang cursed. Tapos nung pinagtanong sa isang pare, sabi nung pare, hindi lang kayo yung una niyan. Yung pala, nalaman na parang yung artist na yun or yung sculptor is karamihan ng mga works niya hindi naman confirm na nagiging curse, pero ang daming testimony galing sa iba't ibang tao na pag meron sila nun, may something na nangyayari. Oo. Tapos kinukulit-kulit kami ng mga listeners na sino yung artist, sino yung ganyan-ganyan. Pero yung parang pinaka nakakaano sa akin doon, Paps, nakaka-jigsaw moment is na-feature siya, 'di ba, sa isang documentary. Pinanood ko siya. Yung mga unang gawa niya, sobrang ganda.
As in, export quality. Mm. Tapos may moment na parang nawala siya sa katinuan. Ito yung moment na pupunta na siya sa bundok, doon siya nag-stay. Mm. Tapos, kinuwento niya, nagpakita daw sa kanya yung Holy Trinity. Ay. Mm. After na kaya nga Paps, na uukit niya nang walang kopyahan eh. Yun yung sabi niya eh. Mm. Kaya ko silang ukitin nang hindi na ako nagbe-base sa isang kopyahan. Kasi nakita ko na sila mismo. Nagpakita sila sa akin sa gubat. Pero Paps, lahat ng gawa niya nun, after nung nagpakita sa kanya, iba na yung itsura. Parang alam mo yung hindi na pulido. Tapos, ngayon, nung pinakita sa akin ni Ate Bebs, yung itsura nung plaque na sinasabing may curse. Hindi na pulido, Paps. Hindi na maganda. So yun na yun, after na yun. Oo, ibig sabihin, yung mga after nung nagpakita sa kanya yung Holy Trinity dun sa may gubat, di ba, yung gawa niya hindi na maganda. Yun na yung parang may mga something na. Na kung ako naman, kung isipin ko, hindi Holy Trinity yung nagpakita sa kanya. Malamang. May deception na naganap. Pero, ayun, na parang, Active pa ba siya? Like, nagbebenta pa ba siya nagko-commission pa daw siya? Hindi ko nga alam eh. yung mga gawa niya ngayon kasi hindi na ganun kaganda eh. So, parang na lang, binibenta na lang, may doon sa docu na pinanood ko, may mga moments na yung gawa niya binibenta na lang para sa para pangkain niya. Pero ngayon unti-unti naman na siyang nakakabangon. Dalawa na sila nung anak niyang gumagawa. Siya una, tapos pupuliduhin nung anak. Okay. Pero I wonder kung yung may mga ibang gawa niya na kung marami nagkiklaim na may something. Like, anong ginagawa nila dun sa item? Na parang May ritual pala. Oh, like, kasi di ba parang na-mention mo na parang marami nagkiklaim na may something dun sa sa item na meron meron ka sila. ng item. So, ang question ko, yung sa mga may-ari nun, Anong ginawa nila? Ano ba ginawa nila? Binenta Ate ba Bebs, nila? dun sa- Oo nga. hindi, Sinira? Niregalo ulit. yung isa dinispose eh. Nakakatawa kasi yun. Nung bago pa namin siya pag-usapan ni Ate Bebs, nung nag-guest siya dito sa podcast, may nangyari na muna. Ang nangyari, parang naka-live ako sa TikTok, nakita ko si Ate Bebs online. Ngayon, pinaakyat ko siya yung parang collab kami. Collab kami ng ganyan. Kwento-kwentuhan. Ate Bebs, kwento ka naman. Tapos, naikwento niyo yung about dyan. Tapos, wala siyang sinasabing initials kasi alam niya kung ano yung initials nung sculptor eh. Hindi namin dinidisclose sa public kung sino tong sculptor na to. May isa palang listener na bigla niya na lang sinabi yung initials. Ay. Sabi niya, si ano po ba yan? Binigay niyo yung initials. Sinabi ko kay Ate Bebs. Ate Bebs, meron ditong isang pinapatanong na kung si eto ba yan? Initials lang sinabi ko. Tapos, yung mukha ni Ate Bebs, biglang nag-iba yung timpla niya. Ala. Sabi niya, paano nalaman? How to say yes, but Not really correct. yun lang, medyo. Sabi bigla nung nakikinig, nanonood nung live. Meron din po kasi kami niyan. Tapos, simula nung nagkaroon kami ng ganyan, sunod-sunod na may egg pie sa amin. Shucks. Pero may palatandaan yun, bago may egg pie sa amin, makakarinig muna kami ng kakatok sa Oh my puso. gosh. Pero nung moment na may sunod-sunod na may egg pie sa kanya, hindi pa nila pinaghihinalaan yung object. yeah. Oo. nagkaroon na lang ng sense sa kanya nung pinapakinggan niya si Ate Bebs na nagkukwento sa live. Na-connect niya. Oo, na-connect niya na. Jigsaw moment ka. Shucks. Kaya nanghula siya eh. Kaya parang, Sure yan. siya, suntok sa buwan na hinulaan niya na, si ano po ba yan? Ganto. Kasi meron din kami niyan. Tapos ayun na parang, sobra na parang na-shoot ako sa rabbit hole about dyan na parang, Pero parang weird naman na ang dami nang namatay. So, silang, Yun lang niya Tapos parang na-connect. hindi sila nag-investigate. hindi kasi, bakit mo paghihinalaan ng isang religious artifact? Di ba? Na yun yung magiging Pero cause. kahit na. Na parang, kasi,
wala pa rin naman din siya naririnig na ibang kwento nun eh. Doon na lang niya narinig kay Ate Bibs nung ano siya. Kasi kung nari tayo na So all this time, iniisip niya na normal lang. Na ano. Matay, no? Diba? Parang series of unfortunate events Oo, lang. parang anong meron, diba? Anong ginawa? May balita kayo anong ginawa nila dun sa item? Parang kasing after nun parang silang dalawa na ni Ate Bibs yung Ay, nag-uusap nag-uusap. Hindi ko na nasundan ko ano nangyari. Kasi sila nga yung nakaka-relate nung about dun sa may artifact na yun. Yikes. Oo. Parang kung niregaluhan ka ng ganun. Di mo naman alam. Di ba, paglabas natin dito, wawarningan ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung Ay, initials. sige. Baka may ano eh. Ayun, grabe. Sobrang dami nating napag-usapan ngayon. Pero parang feeling ko, ang dami ko pang mga kwento, mga bago. Ang dami ko natutunan na bago ngayon. Na parang ngayon ko lang narinig. Pero parang... Sige, ikaw na. Nagkayaan. Hindi, parang may mga na-open sila kanina na parang gusto ko pang mapag-usapan katulad ng mga natutunan nila sa mga about sa Nephilim, sa mga ganyan na parang wala talaga kasi akong idea dyan. Pero gusto kong matuto or parang may matutunan about dyan na hopefully kapag may time pa sa susunod. Ayan. Ako naman, di ba, syempre, sobrang dami ko na narinig na horror story. Sobrang dami ko nang nabasang horror story. Parehas tayo, di ba? Na parang umabot na sa point na minsan manhid na tayo na parang, same, common. Pero nung nagkwento si Cap G tsaka si Cap M, parang ngayon na lang ulit ako na-invest sa isang story na pakinggan, i-digest, tapos matakot. Di ba? Mapapansin nyo yan. Pag pinanood yung episode, parang nakaganon lang ako sa kanila. Pinapakinggan ko lang na maigi. Tapos after nilang ibigay yung bigla akong kikilabutan. Ayun, grabe. Kung gusto nyo pang marinig yung mga kwentong katatakutan na galing naman sa Huwag Kang Lilingon, saan ba nila kayo pwedeng pakinggan? Ayan yung spill. Ayan. Sige. Yung spill nyo. Wala. Huwag Kang Lilingon PH on socials natin. Basically, Huwag Kang Lilingon PH. Ang naiba lang is yung ex natin, Huwag Lilingon. Kasi may iba na. Huwag lilingon sa ex. Hindi kasha. Hindi Naka-character ka siya limit. pala, Pero the rest, Huwag Kang Lilingon PH. Saan ba kayo available? Ayan, nasa Spotify kami. Ayun mo, sa Mainly Spotify Spotify nandun, talaga. Oo. Spotify. May Facebook page ba? Facebook, Huwag Kang Lilingon PH. Page, okay. YouTube. Yes, meron din. Huwag Kalilingon Podcast. Ayan. Basta kahit anong platform nyo, search nyo Huwag Kang Lilingon PH. At saka para hindi kayo mahirapan, i-check nyo yung description ng video na ito. Ilalagay ko lahat ng socials. Yes. Lahat ng Ayun. links. Meron pa kayong gustong i-plug or may mga events ba kayo or Wala. Naghahabol kasi kami ngayon ng listeners. Like, ang layo ng backlog natin. Oo. 2024. Oo, 2024. Ayun. Oo. Ayun, so kailangan nyo palang abangan dahil marami silang ilalabas na soon kapag medyo busy din kasi sila sa mga alam mo naman sa buhay ngayon. Pero yun, pakinggan niyo yung talaga, yung kay Father. Yung Oo, hanapin ko yun mamaya. hanapin ko. yung mga na-mention ni Grace, yung Into the Unknown series, yun. Yung Gayuma interesting. Yung sa Fallen Angels din. Ayan. Ako Kasi may Discord kami. Tatry namin i-watch party yan. Hanapin ko yung tsaka hanapin ko rin yung matandang nagki-keep up. Oo. Nasa mga creepy early yun. episodes yun. Early episodes yun. Kinilabutan na naman ako. Yun, yun, yung matanda. Tapos yung yung sa basement. Ano yan? Alala mo yun? Ano yung alaga ni Pastor? Oo, alaga ni Pastor. Oh my God, yung alaga ni Pastor Saga yun Nakailang episode Ano siya. ang alaga ni Pastor? Ang tawag niya dun sa entity, alaga ni Pastor. Kasi Tapos, bahay ni Pastor bahay. yun. Allegedly, yung pastor na yun, may inaalaga ang entity dun sa bahay nila. Na tumatawid, nakakarating dun sa bahay nila. Ano yung tsura? Parang walang... Medyo hindi niya din i-describe oo. Pero may times sa parang may kita siyang parang figure na kumakaway, galing dun sa bahay ni Pastor. Tapos umabot sila sa point na yung saga na yon pumasok na sila sa bahay ni Pastor. Tapos parang feeling nila sa basement ni Pastor. feeling nila may hindi sinasabi si Pastor at saka yung pamilya niya sa kanila. Oo. Tapos yun nga yung discussion natin kasi parang kami sa Visayas kasi yung ng mother-father side. Kasi may mga kasambahay kami na kunikwento sila na
yun nga daw, may mga tao daw talaga sa probinsya na may Alaga. Sigbin. Oo. Hindi naman. not necessarily. Parang basta may alaga sila sa bahay kasi either nagdadala ng swerte sa ano. So parang, ayun. So parang kami. Okay. Ano sa mga entity to? Parang isa lang siya. Tapos parang ang tanda ko nun, kasi yung kwarto niya may bintana. Oo, na pag tumanaw siya, tapat yung bintana ng basement. Oo. Tapos doon yun. Parang may parang Oo. liit lang na ano. Tapos kaya niya nakikita. Parang ang dami pala ng ano, no? Yung mga, alam mo yung ngayon lang, bago lang sa tenga natin na parang, Parang gusto ko tuloy gusto kong hukayin tuloy. Binge watch na tayo, guys. Ang maalaga ni Pastor. Alaga ni Pastor, si Lolang kumikip up. Si Lolang nakaka-keep up. Tapos ano yun? Saka yung kay Pastor. Nephilim. Ay, Yung Nephilim. Lord Tsaka of yung... Pardon ba yun? Yung pangalan. Or something. Basta yung Malala. Jesus Christ na naglalakad daw. Oo. Tsaka Pati kay yung Father, kay ano? Father... Ano? Quintela. Quintela. Ayun guys, meron na kayong papanoorin na papakinggan na bago pag wala ka kaming upload. Oo. May gusto ba kayong pasalamatan? Mga... Salamat sa inyo. Salamat for sa inyo. inviting us. Oo. Ngayon lang kami Salamat sa inyo. nakapag-guest ulit, no? At ano parang Sana first kayo din natin mag-guest to na kayo. ano no na Oo. na video studio. Na set up. First nyo to? Kasi baka magtaka sila na hindi po kasi tayo kami nagvi-video. Pura kami nagpapakita. Oo. First nyo to na video? Hindi, na studio. invite Na na. studio recording. So, Kapag may pag gusto niyo collab ulit tayo pag ano. Hindi, kami, tayo naman daw. Oo, sa kayo kanila bago naman. sila pumarto sa atin. Oh, pwede nga. pwede. Tsaka kung gusto niyo gamitin yun. usapin ulit natin si Father Si Quintela Father in person. Quintela. Kasi, tama, marami rin tayong So itatanong. ito mo Oo. nag-blink yung mga ilaw. You know? Kala ko may ano tayo. May kasama siyang kambing. May kasama na siyang kambing. Oo. Ayun. So yun, mukhang dito muna natin tatapusin yung episode ngayon. Alam ko marami sa inyo yung nabitin. Kasi ako, personally, nabitin din ako. Ang dami ko pang gustong marinig na mga kwento kasi sa totoo lang, feeling ko, ang dami yung kwento na mga narinig na parang, konti pa lang yung kwento narinig natin pero sobrang kinilabutan na ako sa most ng mga kwento na to. So, ayun. Maraming salamat ulit kay Cap G tsaka kay Cap M. So guys, again, salamat sa pakikinig ng episode na to. Kung gusto nyo pa ng episode kasama yung Wag Kang Lilingon, mag-comment lang kayo. At syempre, follow nyo rin sila sa mga social media nila. Pakinggan nyo yung mga episodes nila sa Spotify at sa kung anumang platforms. Search nyo lang Wag Kang Lilingon PH. Tito James, meron pa bang dadagdag? Wala na. Takot ako eh. Hindi, na-absorb ko yung mga kwento kanina. Parang, yun nga, nakakatakot. Ayun. So, kung yun, again, my name is Tito Ian. Ako naman si Tito James Zo, kasama si... Cap M. Cap G. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.